Langya ka, Marcos Jr., ano naman pinagagawa mo? Ang bilis ko lang nawala, ano na naman bang trip yan? Pagkatapos mong naging reporter, pagkatapos mong maging inspector ng tulay, ngayon naman, traffic enforcer naman ang trip mo. Ano na naman bang binata mo? Langya ka, ano ba talaga trabaho? Hindi ko siya minamata ko ang trabaho ng mga kababayan nating traffic enforcer, ha? Pero dito sa mama na to, may problema tayo dito. Mga kababayan, hindi mo na kailangan magsuot ng ganyan para maipakita mo sa sambayan ng Pilipino na naka-PPE ka. Naiintindihan namin yon. Pero hindi mo kailangan. pati itong si Vince Dizon, ganap na ganap po talaga. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang pagiging traffic enforcer nitong si Marcos Jr. At ang itong si Atty. Ferdinand Pasio, ang bilis ko lang nawala. Ano na naman ginawa? Di ka talaga maiwan, langya ka. Di ka talaga maiwan. Pag maya-maya yan, magiging reporter ka naman. Brad, ang laki ng problema natin. Kung yung libreng toll fee na lang, hindi na para sa'yo para ibida pa sa sambayan ng Pilipino na ngayong mga panahon na to, na mataas ang presyo ng gasolina, crudo, libre na ang toll fee. Hindi na para sa'yo, para ibida yan. Kung hindi ko na lang alam, baka binigay na lang libre ng mga kumpanya yan dahil napakarami mo nang naibigay na pabor sa akin. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Hindi ho talaga kompletong araw natin. Pagka hindi ho natin nababalagbag itong bangag na to. Ano, pakinggan. Ka? Pagkakita ko pa lang sa video niya na to, no? Pagkakita pa lang ho natin dito, na ano na ho tayo na sabi ko, out of this world talaga to. Game mo, game. Game na PH, game. Alright, magandang umaga sa inyo lahat. At nandito naman tayo at nagbubukas ulit tayo na isang connector road. Nako. Ito ay magbubuo ng koneksyon mula sa Cavitex hanggang sa C5. Itong section na ito ay Parañaque hanggang Taguig will be. It's a 2-kilometer section. Tingnan. Oy, Vince. Langya ka, Vince. Mali ba sinasabi ng amo mong bangag? Simangot si Vince Dizon. Sabi siguro, Sir, pinag-usapan na natin yan. Hindi yan ang script. At ang dadaan dito, mga 30 Langya talaga tong si Marcos Jr. Pati ho itong si Vince Dizon napakulubot napakulubot ho mukha niya kasi mali talaga pinagsasabi nitong bangag na 6,000 na vehicles ang dadaan dito. Kaya malaking bagay ito kasi madidecongest, mababawasan ang traffic doon sa mga maliliit na kalsada dahil dito na lang dadaan. At yung biyahe na dati Brad, paandaran mo kabe yung tipong ala Skyway yung binubuksan mo kagaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang kwenta yan. Hindi naman ho siya inaano natin. Walang kwenta. Ito talagang si Vince Dizon, hindi niya nagugustuhan na sinasabi ng amo niya. Pag kasi kayong dalawa, mag heart to heart kayo, Vince. Turuan mo siya ng maigi. Hindi yung haharap kayo sa media tapos ganyan namang sinasabi niya. Di ba magkakaproblema talaga? Ay isang oras kalahati, magiging 15 minutes na lang. At napakalaking bagay yan dahil sa malaking savings sa oras ng mga commuter, unang-una. Pangalawa, kagaya ng ating mga laging iniisip ngayon dahil nga sa kaguluhan sa Middle East, ay napakalaking savings ito sa gasolina, sa crudo, sa fuel. At hindi maliit na bagay ang babawasan mo, ang biyahe mo mula sa isang oras kalahati hanggang 15 minutes. Malaking savings yan. Kaya ito ay kasama sa ating utos na nanggaling sa uplift na ating ginagawa na buksan lahat ng mga daan upang maging mas maginhawa ang pagbiyahe ng ating mga traveling public. At bukod pa ron ay nais kong i-announce na yan ang hirap sa atin
Diba? Yan ang hirap sa atin. Announce tayo ng announce. Puro na lang tayo announcement. Anak ng toko, walang nangyayari. Aanihin natin yung malapit na distansyang pagta-travel kung wala tayong gasolina. Kahit na 15 minutes na lang yan, baka doon sa 5 minutes pa lang kung wala ka ng gasolina, wala pa rin kwenta yan. Kahit gaano kalayo ang ita-travel, basta may gasolina, walang problema. Kahit gaano kalayo ang ita-travel, kung tig 55 kada litro, walang problema. Nakuha mo ba? Nai-stress na ako. Diba? Hindi ko na malaman kung paano nag-juggle, paano ginajuggle ng administrasyon. Kasi inaano nila yan, kumbaga nagkakaroon ng balancing act. Ha? Pabibilisin natin ng takbo kahit na medyo mahal. Paano pag wala ng pambili? Mahal ang pagkain, mahal ang gasolina, ay, nasa state of energy emergency na tayo. Yan ang problema natin dito. Ngayon, ibibida mo sa amin, mabilis na travel time, walang problema, ayos yan, palakpakan natin. Pero ang issue natin dito, hindi yung travel time. Ang issue natin dito, yung mahal na gasolina. Kahit malayo pa yung travel time, ha? Kahit malayo pa yung travel time, basta meron tayong gasolina, areglado na yan. Wala tayong problema dyan. Diba? Kung hindi ko kayo sang-ayon, wala naman akong problema. Ito, toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, Teka toll-free. lang, sa end of April ba okay na yung... Wala na ba tayo sa crisis na to? Bakit yun lang ba ang ibinigay na bonus sa'yo ng mga bilyonaryong namuhunan dyan sa daan na yan? Anak ng Petrang Garapata, end of April. Hanggang doon lang daw ho libre yung toll dyan sa daan na yan. Wala problema, palakpakan pa rin natin. Pero kung isang buwan lang, para masabi lang na sa pagbukas niya, binigyan nila si Mr. President ng isang buwan na libre. Anak ng tawa, kung hindi nyo ninakaw, ayo. kung hindi nyo pinasok sa maleta. Di ba? Kahit sa tingin ko kahit na 3 taon nyo pang ilibre yan, bayaran nyo na yung kumpanya kung sino man mga oligarkong gumawa ng daan na yan. Wala tayong problema ngayon. Kaso ang problema, yung pera, ilinagay na sa maleta. Diba? Yun talagang issue natin ngayon. Yung dapat na i-subsidize, pang-subsidize dyan sa mga toll fee na yan, wala na. Nailagay na sa maleta, ilinipad na sa helicopter, dinala sa House of Representatives, dinala sa Ilocos Norte, dinala sa kung kani-kaninong politiko. Yun ang problema natin dito. Diba? Kung hindi ninakaw yung 1 trilyon sa DPWH, NLEX, ECTEC, TPLEX, lahat ng may X sa dulo, libre lahat yan, walang problema. SLEX, TPLEX, NLEX, Cavitex, lahat ng may text. Anak ng tokwa, ilibre nyo yan kahit na 3 taon kung hindi nila ninakaw yung pera sa DPWH. Subsidiya, lahat makakaramdam ng subsidiya kasi ang pamahalaan ng sasalo doon sa tumataas na presyo kagaya ng ginagawa nila sa Thailand. Dahil nga nagnakaw, walang ginawa sa administration kundi puro pagnanakaw, kaya heto ho tayo ngayon. 1 buwan na libre, siguro pampalubag loob sa administrasyon para masabi nung may-ari ng highway na, ayan na, Mr. President, tumulong na ako. Okay na tayo dyan. After nyan, syempre, binigyan ka namin ng 1 buwan na libre. Yung presyo niyan ng toll fee na yan, ika nga, nakamark yan ng isang piso sa loob ng 1 buwan para kahit pa paano yung natalo nila mababawi din. Style nyo bulok. Ngayon muna dito at para naman mapagbigyan ng ating mga kababayan na dumadaan dito, lalong-lalo na ngayon na Holy Week na ngayon at maraming bumabiyahe. Kaya ito ay patuloy namin ginagawa at bubuksan natin sa I think later on, bukas meron na naman bubuksan. Naku, I don't know kung makapag-attend ako pero may bubuksan na naman and that is which one? Mr. President, suit mo yan ha. Gusto ko yan. Yung damit mo. Tapos, gayahin mo si Maroas yung pag ganon-ganon ka. Punta ka sa EDSA, ituloy mo na yan, Brad.
Para naman may pakinabang kami sa'yo, langya ka. Tama, this is the one we were talking about. So, Kabanatuan to... Ano po, mula Tagak po hanggang Kabanatuan. That's another para na naman sa ibang section ng Luzon. Ating binubuksan itong mga Central Luzon, ito naman Southern. So, ayan ang ating ginagawa, patuloy ating ginagawa, and ito ay suporta, bilang suporta doon sa ating ginagawa ng mga programa na lumalabas doon sa Narinig niyo ho ba yun? Yung word na ginagawa, kahit 5 beses sinabi niya. Ganun ho siya kawalang hiya. Pagka gumawit siya ng word sa isang sentence, talagang lalaspagin mo niya. Laspagin, ginagawa, gagawin, ginagawa ulit. Anak na to. Laspag na laspag, Brad. Parang si Buton. Wasak na wasak. Uy, PH, huwag mo naman ganyan si Kokak. Nanto ko, bangag yun eh. Pagka sabog yun, pagka pinihit niya tong si Bangag, di makakatanggi dito. Anak ng toka. Iti-text niya si Mr. Tubig. aming diskusyon sa uplift para matulungan nga ang transport. Ito specifically sa transport ang pinag-uusapan. So patuloy natin gagawin ito, and dahil nais natin talagang maging mas mabilis, mas maginhawa at mas ligtas ang pagbiyahe ng ating mga kababayan. Thank you. Thank Umaga you. sa inyo Thank you so lahat. much, Thank you. You're welcome. Walang problema yun, sir, ha? Huwag masyadong isipin yun. Kausapin mo lang si Vince Dizon, hindi yung parang nagpapapress con kayo para siyang Biyernes Santo, ha? Hindi maganda yan, sir. Punta ho tayo dito kay Attorney Ferdy Topacio. Yes, show. Topacio, game. Kaso, reklamo ng 8 sundalo, dating mga sundalo. Ano bang status po nito? Hindi po talaga ako ang abogado ng mga 18 Marines, si Attorney Levy Baligod. Pero ang alam ko ay ang kinakataka po dito ay sila po ay pinatawag sa National Bureau of Investigation. At ang sabi ng direktor ng NBI, ito daw ay sa lakas ng isang sampina na ginawa nila dahil sila daw ay dineputize ng ombudsman. Pumunta po ako roon, kasama ko po ang aking kliyente, si Mike Defensor, at question po namin yung sampina. Ang sabi po namin, bagamat sa ilalim po ng Ombudsman Act, ay pwede pong humingi ng tulong ang tanggapan ng ombudsman sa kahit anong departamento o kawani ng gobyerno. Ito po ay para sa fact-finding lamang. Ngunit ang gusto pong gawin ng mga ahente ng NBI ay isa-isang interviewin yung 18 Marines, yung asawa ni dating Secretary Mike Defensor, si Mike Defensor mismo, at kung sino-sino pa po, upang tingnan daw po ang kanilang kredibilidad. Ang sabi po namin, yan po ay labag sa ating saligang batas sapagkat hindi po pwedeng i-delegate o ipasa sa iba ng ombudsman yung kanyang kapangyarihan na mag-imbestiga. Otherwise, mawawala po ang kasarinlan o independence ng ombudsman sapagkat magiging depende po siya sa isang ahensya ng gobyerno na nasa ilalim ng departamento ng ehekutibo. So, yun po ang nangyari. Na-interview din yata po yung mga Marines sapagkat pumayag si Atty. Baligod, pero yun lang po ang alam ko sa yun ang latest po dito sa pangyayaring ito. Opo, karaniwan ho ba, gaano ho ito katagal yung sisiyasat doon sa mga sinasabi po, itong mga pahayag ng 18 sundalo? Para sa akin po, unang-una hindi po nga dapat nagsisiyasat ang 18 Marines. Doon sa 18 Marines, ang NBI, ang dapat pong nagsisiyasat yan ay ang ombudsman. At nakakatawa nga po, sabay po noong pagtawag ng NBI sa mga Marines, dahil nga po mayroon daw sampina, dahil inutusan daw po sila ng ombudsman, ang ombudsman mismo, tinatawag sila para pumunta doon sa ombudsman at sila po ay interviewin. So, doble-doble po. Kaya po sa aking opinion, ito po ay hindi na investigasyon, kundi harassment na po. Inaabala nila, tinatakot nila, ginugulo nila yung 18 Marines para sabihin ng mga tao walang kredibilidad. Samantalang maayos naman po at maganda naman po ang kanilang
at mga pahayag, ang kanilang affidavit, at meron pa pong mga tinatawag na resibo na mga litrato, mga text messages, at mga video. So ano pong inaasahan po natin dito sa reklamo ng mga dating sundalo, attorney? Wala po tayong asahan sapagkat alam niyo naman po, Sir Jade, ang ginawa po ng administrasyon na to ay winasak ang lahat ng institusyon. Unang-una po yung ombudsman. Alam naman po natin na nakita naman po natin lahat, nasaksihan natin kung paano ipinilit na gawing ombudsman si Ginoong Boying Remulla sa kabila ng pagkakaroon nito ng patong-patong na mga kaso. Minagic po nila. Gumawa sila ng paraan para kunyari mawala itong mga kasong ito. At wala naman pong imik yung Judicial and Bar Council o pati ng IBP. At pangalawa, etong Blue Ribbon Committee po natin, nung papalapit na po ng papalapit sa pintuan ng Malacanang, yung investigasyon ng dating pinuno nito, si Senator Dante Marcoleta, ay bigla po siyang pinalitan at Correct. inilagay si Senator Lacson, isang tao na kitang-kita naman po ng Yeah, naiintindihan ko ho mga sentimiento nyo dito. Ha? Naiintindihan ko ho. Minsan nakakabasa tayo, PH. Ano ba yan? Paulit-ulit na balita sa atin. Kailangan ho kasi. Sana maintindihan nyo rin ho na kung ang mainstream media, ito para yung mga kababayan natin dito sa PH Update, kahit paano, para maintindihan nila kung anong nangyayari sa sa mga content sa social media, sa mainstream media. Kung ang mainstream media, kailangan ho nilang paulit-ulitin yung kanilang mga ibinabalita. At kahit panis na yung balita na yan, pagka mayroong panibagong development, ibinabalik ho nila. Ganun ho talaga ang balita. Ganun ho talaga ang update. Ika nga, meron ho kung tawagin developing story. Lahat ho ng pinag-uusapan natin dito sa PH Update, developing story ho yan. Mula kay Attorney Baligod, 18 Marines, sa pagiging enforcer nitong si Bangag, developing story ho.